Sa edad na 18, hindi alam ni Trina kung bakit naregaluhan siya ng laruan ni Analia na pinsan niya bago siya umalis sa probinsya para mamasukan bilang katulong sa mansyon ni Zack Ford, 28 years old na isang business tycoon. Ang kanya negosyo ay may kinalaman sa home appliances, kaya naman meron din noon sa ibang bansa. Natanggap naman siya at halos isang buwan nang nagtatrabaho nang maalala niya sinabi ng pinsan nang magtagal siya sa trabaho. Ginagamit pang masahe? Pati sa private part pwede? Sure ba yung pinsan kong yun? Ignoranting tanong ng dalaga sa sarili habang hawak ang hugis talong na vibrator. Samantala, sa mismong gabi ng pag-uwi ni Zack, naroon si Trina sa kwarto ng binata at nakaharap sa malaking larawan niya. Pinin pa yon ng sikat na pintor. Ayos na to, wala si sir. Dito ko na lang gagamitin. Mas malambot ang kama niya kaysa sa akin. Wala namang masama kung hiramin ko muna ang kama niya. Bulong ng dalaga saka sinimulang ipangmasahe ang vibrator. Panay ang hagikik niya dahil nakikiliti siya doon hanggang sa ilagay niya iyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Halos mga mati sa mukha ni Trina nang makaramdam ng kakaibang kiliti. Hindi pa man yun na ipapasok pero halos mag-init na siya. Hanggang sa dumulas yun nang mamawi siya kaya pumasok sa loob niya. Oh my gulay! Ano ba to na mamasok? Anya at aalisin na sana ng vibrator nang bumukas ang pintuan ng kwarto at bumungad si Zack na kanyang amo. What the hell are you doing here? Anya sa barito ng boses. Napatitig ang lalaki kay Trina. Pulang-pula naman ang mukha ng babae sa sobrang hiya at sa kakaibang sensasyong dulot ng laruan. Ikaw po ba ang boss ko? Sorry sir, lalabas na po ako. Na-curious lang po ako sa regalo ng pinsan ko. Laruan daw po ito eh. Pasensya na kayo. Saad ng babae, halos matulala naman si Zack sa kanya at napagtanto ng lalaki na kakaibang ganda sa kaalindog na taglay ng kasambahay. Halos pagdikitin naman ni Trina ang kanyang binti lalo na't umaandar pa rin sa loob niyang laruan. Dumaan ang matinding pagnanais sa mga mata ni Zack kaya imbes na hayaang umalis ang babae, hinapit niya ito sa bewang. And who told you to leave? Bakit ka pa ba gumagamit ang bagay na yan? Pwede namang yung akin ang gawin mo laruan. Saad nito sa mapang-akit na boses. Naamoy naman ni Trina ang whiskey sa bibig ng amo kaya alam niyang nakainom ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Curiosity kills a cat. Pero sa pagkakataong ito, tiyak na magugustuhan mo ang larong ituturo ko. Anya, saka walang alinlangang winasak ang suot ng babae. Nagulat naman si Trina at nanlaki ang mga mata. Pero imbes na magsalita, natahimik siya dahil agad sinakop ni Zack ang kanyang labi at ginawa rin siya na mainit na halik. Nung una, hindi alam ni Trina ang gagawin hanggang sa nadala na rin siya ng makamundong pantasya. Ginantihan niyang halik ng amo at walang alinlangang humaplos ang kamay nito sa kanya hanggang sa bumagsak siya sa kama. Let's play. Sir, ayoko baka mabuntis niyo ako tapos sabihin niyo nilalandi ko kayo o kaya naman sabihan niyo ako na hindi maganda after nito. Nag-aalangan saad ni Trina habang nahalik si Zack sa kanya. Don't worry, hindi ko yun gagawin. Hindi kita aawayin. Talaga? Pero baka mamaya may girlfriend ka o kaya ano? Wala akong girlfriend o fiancé. Wala rin magagalit. Do you need a payment for your service? Magpapakatotoo ako, sir. Kung babayaran mo ako, payag ako. Alangan naman maglaro tayo ng apoy at Jack and Poy tapos libre. Hindi mo naman ako GF. Ano ka po, sinswerte? Natawa naman si Zack sa sinabi ng babae. Fine, I will pay you. Masyado kang praktikal Siyempre, hindi naman ako easy to get at kahit pangit pang maging opinion mo sa akin wala akong pakialam. Mahirap kitain ng pera. Tumango naman si Zack at sinang-ayunan ng sinabi ng kasambahay. Pero sa kabila ng pagiging prangka nito tungkol sa bagay na yon, hindi naman naisip na lalaki na mababang klase ng babae si Trina. Okay, now, can we start? Tanong na lalaki. Tumango naman si Trina bilang tugon. Sa pagkakataong yun, siya nang sumunggab sa labi ni Zack at sabik na hinalikan ito sa labi.
Napangiti lalaki saka tinugunan ng halik ng parehong intensidad. Nang uminit ng pagitan nila, inilabas na nitong kanyang tinatago. Nanlaki naman ang mga mata ni Trina at nag-alangan. Inalis ni Zack ang laruan na nakapasok sa kanya. Shucks, ang laki ng alaga mong uod, sir. Kasya ba sa akin yan? Uod ka dyan. Oo, kasya sa'yo to. I'll be gentle, trust me. Anya na kinatango ng dalaga. Ipinasok naman ng lalaki ang pagkalalaki at halos maiyak ang babae sa kirot na nararamdaman. Aray, nakakasakit. Parang mas gusto ko po ng laruan na ibinigay ng pinsan ko. Damn it, you didn't inform me you're still pure. Sana nagdahan-dahan muna ako. Akala ko hindi masakit eh. Naiiyak na tugon ng babae. Hinalikan naman siya ni Zack sa kamarahang gumalaw. Habang tumatagal, napapalitan ng sarap ang pakiramdam ng babae hanggang sa nauwi sa mainit at tagpo sa kama ang mga sumunod na kaganapan. Ilang beses inangkin ang binatang kasambahay. Hindi na nila namalayan na nakatulog sila pareho pagkatapos. Kinabukasan ng umaga, nagising si Zack at mas nauna kay Trina. Nakita niya doon ang magandang kasambahay. She looks like a goddess at ako pa nakauna sa kanya. Hindi mapigilang mapangiti ng lalaki doon. Nang magising si Trina dahil sa sikat ang araw mula sa bintana sa labas. Doon niya naalala ang mga nangyari kagabi kaya halos mga mati sa mukha niya sa hiya. Paglingon niya pa, naroon si Zack at nakatitig sa kanya kaya lalo siya napayuko sa kahihiyan. What happened? Ngayon ka pa ba mahihiya after mo sabihin na bayaran kita once na may mangyari sa atin? I will pay you later. Thanks sir. Tapos aalis na ako. What? Bakit ka alis? Wala naman ako sinabing umalis ka after kitang bayaran. Huwag yung sabihin na gagawin mo akong kalaro. Ayoko sir, hindi ako ganong klase ng babae. Na-curious lang talaga ako kaya ako pumayag. Kita niyo naman, kayo na una. Pagpapaliwanag ni Trina habang nakatapis ng kumot. Inabot niya mga nagkalat na pang ibabang damit saka kumuha ng bagong t-shirt sa drawer ng amo. I know, pero huwag kang umalis dahil lang may nangyari sa atin. It's fine, hindi ko naman para ipagkalato kaya ipalalasay lagi na may naganap sa atin. Hindi ko pagsasabi. Pero sir, hindi ba nakakailang yun? Makakasama mo sa isang bubong yun naka one night stand mo tapos amo mo pa. Sandaling natahimik si Zack pero hindi niya magawang aminin na nagustuhan niya ang babae. Kaya ayaw niya itong paalisin. Ikaw, kung ayaw mo sumai sa pasahod dito, tandaan mong pera nauubos. Sa bagay, sige na nga. Tugon ng dalaga na mapagtantong may punto nga naman ang sinabi ng amo. Ano, hindi ka naalis? Hindi na muna sir, saka na kapag may naisip na ako negosyo. Saad ng babae. Inabutan naman siya ni Zack ng 2 envelope na naglalaman ng 1 million. Yan ang bayad ko. Alam kong kulang pa yan dahil ako nakakuha ng pagkabiren mo. Imbis ay lalaki mapapangasawa mo. Anyway, dadagdagan ko pa yan ng 10 milyon once na ikakasal ka na bilang kabayaran. At saka geld ko na rin sa magiging groom mo. Saad na lalaki. Hindi niya naman mapigilang purihin sa isip ang babae. Bagay na bagay kasi rito ang suot itong t-shirt niya na oversize. Halos hanggang tuhod na yun ni Trina. Talaga sir, gawan mo nga po ng kontrata. Ayos yun ha? Pep, huwag mo lang ako lulukoy na kunwari. Natagpo mo ng dawan mo pero peke pala. Para lang makuha 10 milyon. Saad ni Zack na ikinatawa ni Trina. Oo na, hindi naman ako ganun tao. Sigurista yan? Siyempre, di rin naman biro 10 milyon kahit pamayaman ako. Negosyante pa rin naman. Natawa na lang si Trina pero na-realize niya na tama ito. Sa bagay, hindi nga naman pinupulot ang pera. Anyway sir, lalabas na po ako. Magtatrabaho pa ako ngayon. No, wag muna. Hindi ka makakagalaw. Sasakit yan. Hindi ka po muna ngayon. Magpahinga ka. Salamat sir ha. Grabe ka mangwasak eh. Daig pang bagyo kong manalanta ng pechay. Napailing na lang si Zack sa sinabi ng kasambahay. Loko. Kasalanan ko bang mala super typhoon pala itong tinatawag mong uod, buisit? Natatawan tugon ng lalaki. Natawa naman lalo si Trina. Kahit paano, kumalma na siya at gumaan ang kanyang pakiramdam. Sige sir, salamat po. Magpapahinga na muna ako. Seryosong tugon ng kasambahay. Tumango naman si Zack at hinatid siya sa may pintuan. Dali-daling tumakbo si Trina pababa ng hagdan papunta sa kanyang kwarto.
Labis ang kaba na nararamdaman niya roon. Grabe, nakakahiya ang ganito. Baka may makakita sa akin. Anya, saka pumasok agad sa loob ng kwarto. Laking luwag ng kanyang pakiramdam na mapansin na walang tao. Halos abala mga kasambahay sa kanilang gawain. Kinagabihan ng araw na yon, kumatok si Zack sa pintuan ni Trina. Kabadong-kabado naman ang kasambahay na makitang amo. May kailangan ka po ba, sir? I can sleep. Sama mo muna ako sa rooftop ng mansion. I want some fresh air. Ngayon po, alas 10 na. Oh, alam kong wala na itong kinalaman sa trabaho mo. Kaya lang kasi wala akong makasama. At ikaw lang walang asawa sa mga kasambay na nandito. Naiwas din ako sa issue. Naiwas kayo sa issue? Pero gusto niyo akong isama. Natahimik si Zack sa sinabi ni Trina. Hindi niya akalain na matalino talaga ang babae. Oo, ayos lang namang ma-issue sa'yo. Single ka, single ako. Halos mga mati sa mukha ni Trina doon sa pinaghalong kilig at hiya. Mas lalo siyang kinilig na hawakan ni Zack ang kanyang kamay kaya wala na siya nagawa kundi sumama rito. Nakarating naman sila sa taas at hindi akalain ng babae na ganoon karomantiko makikita niya. Mayroon kasing nakaset up na dinner table. May bisita ka ba ngayon, sir? Para kanino po? Itatanong pa sana ni Trina tungkol doon nang si Zack nang mismo sumagot. Para sa'yo yan. Kasama na kita, sino pa ba? Grabe. Napangiti na lang na matamis ang babae. Ipinaghila naman siya ni Zack ng upuan, kaya naupo doon si Trina. Maya-maya pa, tumugtog ng musika at nakita mismo ni Trina kung gaano yun kasosyal. Nagpaluto ako sa cook na makakain natin kaya huwag ka mag-alala. Tumango ang dalaga saka sila nagpasyang kumain. Panay ang kanilang kwentuhan doon. Nang matapos silang kumain, napansin ang binata na may kalat sa pisngi ni Trina ng sausawa ng kinain nilang ulam. Inalis yun na lalaki gamit ang daliri sa kamay kaya halos mga mati sulit ang pisngi ng babae sa kilig at kahihiyan. Salamat sir, grabe nakakahiya. Ang awkward natin kasi unang-una may nangyari sa atin. Bulong ng dalaga. Nope, hindi ba't dapat mas maging close tayo gaya kung paano naging close ang katawan natin? Loko ka sir, sabi ko na nga ganyan ka babantingin mo sa akin. Nagtatampong tura ng babae. Agad namang inabot ng lalaki ang kamay nito para sa yuin. Hindi talaga ako magaling magsalita. Na-misinterpret mong ibig kong sabihin. What I mean is hindi na dapat tayo magkahiyaan. Anyway, sorry kung akala mo mababantingin ko sa'yo. Ganito na lang. Let's be friends. Napatitig si Trina sa gawapong amo matapos marinig ang sinabi nito. Napaisip siya doon at kalaunan sumagot na siya ng makapag-decide. Sige po sir. Masayang tugon ng babae. Thank you. Ngayon wala na mali siya kahit payayain kita magpahangin dito sa labas. Oo nga sir. Ngumiti naman si Zack at halos matunaw ang puso ni Trina doon. Hindi niya lubos sa kalain na makikipagkaibigan nito sa kanya. Bagay na kakaiba para sa mga taong nagkasama sa isang kama. Pero napagtanto niya rin na hindi sila katulad ng iba na ginagawang libangan ng ganoon. Tipong friend with benefits kundi normal na magkaibigan lang. Ilan taon ka na ba, Trina? Tanong ng binata. 18 anyos lang ako, sir. Bakit mo po natanong? Nanlaki ang mga mata ni Zack sa gulat matapos marinig ang sinabi ng babae. Napamura na lang siya sa kanyang isipan nang mapagtanto na ikinama niyang ganong kabata kahit pa nasa wastong edad na si Trina. I think I'm a jerk. Anya sa sarili. Po, bakit naman? Paano kung mabuntis ka? Bata ka pa tapos nakipag one night stand ka sa akin. Mabubuntis po ba ako agad kahit isang beses lang tayo na ganon? Biglang kinabahan ng dalaga. Tumango naman si Zack bilang tugon. Ilang beses kitang... Hindi na niya magawang ituloy ang sasabihin nang biglang umatungal si Trina na parang bata na inagawan ng paborito nitong candy. Halos marindi naman si Zack sa lakas ng boses ni Trina. Napailing na lang siya nang marinig ang napakasakit sa tenga nitong iyak. Kalaunan, agad niyang tinakpan ang bibig ng babae. Stop, ang sakit na ng eardrums ko sa boses mo. May megaphone na sira. Daig mo pa sirang plaka sa kaiiyak mo. Kasi naman sir, mahirap at nakakatakot mga anak. Hindi ko pa man nararanasan pero alam ko masakit yun. Tudos pa lang ng karayom, umiiyak na ako. Yung pa kayong paanakin. Pero sa karayom ko, hindi ka takot. Natigilan naman si Trina na mulang pisngi.
Sir naman, anong gagawin ko? Iinuman ko ba ng pills? Tanong agad ng babae. Wala pa akong anak. Kung iinuman mo yan, para mo na rin pinatay. Kaya wag na, kung may mabuo di meron. Pananugutan kita. Kumabog na malakas ang puso ni Trina na marinig ang sinabing yon ni Zack. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat maramdaman pero unti-unti nang nangingibabaw ang saya. Dahil hindi niya lubos sa kalain na magagawa siyang tanggapin at pananagutan ng amo. Saka na natin pag-usapan kapag meron nga. Pero tama ka. Kapag ininuman ko, ibig sabihin, pinatay ko na agad at hindi ko na binigyan ng chance na mabuhay. Magmumukha ako masamang tao nun. Kung pananagutan mo naman, okay. Kung para sa bata lang, okay lang din basta huwag lalaking walang ama. Basta maging responsable ka lang. Oo naman, hindi ako lumaki sa broken family kaya hindi ko hayaang ganun ang maranasan na magiging anak ko. And I promise, kung magkakaanak tayo, hindi na ako para bumuo sa iba. Natahimik sa Trina. Lihim na napangitit kinilig sa pangakong binitiwan ng kanyang amo. Kakaibang assurance na ibinigay nito at kahit hindi niya aminin sa sarili, masaya siya. Dahil bihirang lalaking kagaya nito na may prinsipyo at naninindigan sa nagawa. Malalaman natin pagdating ng araw na may mabuo nga. Hinawakan naman ni Zack ang kanyang kamay. Trust me. Tumango naman ang babae. Kalaunan, nagyakag na si Zack at inihatid sa kwarto ng babae ang kasambahay. Matulog ka na. Thank you for your company. Makakatulog na ako na mahimbing. Anya saka tumalikod. Nang makalayo si Zack agad pumasok sa loob ng kwarto niya si Trina at halos mga mati sa mukha niyang nagsisisigaw doon sa sobrang saya at kilig. OMG, sinabi niya yun. Pananagutan niyo ako. My gosh! Halos mabalo si Trina na sumampa siya sa kama at magpagulong-gulong. Hindi talaga ako makapaniwala. Ibig sabihin kaya, gusto niya ako? Hindi naman siya magsasalita ng ganun kung ayaw niya sa akin, di ba? Baka naman type ako ni Sir Zack. Nagtitili si Trina doon at halos mapuyat siya sa sobrang pag-iisip. Kinabukasan ng umaga. Ano nangyari sa'yo? Ba't ang laki ng eyebag mo? Nagtatakang tanong ni Zack na makitang itsura ni Trina. Siya kasi ang nagsaserve ng mga ulam ng binata sa umagang yon. Nahirapan ako makatulog, sir. Minsan ganito talaga ako. Pagdadahilan ni Trina at nag-alala naman ang binata. Inom ka ng gatas bago ka matulog. Sige po, sir. Sa susunod. Baka kasalanan ko yan, Niyakap pa kasi kita nang tumambay kagabi sa rooftop, Hindi po, sir. Todo tanggi ni Trina dahil ayaw niyang malaman ng boss niya na nag-iisip siya na type siya nito. Baka sabihin na lang ng amo niya na assuming siya masyado. Sure ka? Matulog ka muna, ayos rito. Manang Criselda, maggutos po kayo sa ibang kasambahay na asikasuhin ako. I want Trina to rest in her room. Sigaw ng binata. Wala nagawa si Trina kundi sumunod. Sadyang inaantok pa siya dahil sa pagpupuyat. Salamat sir, nakakahiya naman. No worries, go, magpahinga ka na. Health really matters. Tumango naman ang dalagang kasambahay at umalis doon pabalik sa kanyang kwarto. Ang bait niya sa akin pero napakasungit niya sa iba. My God, I find him attractive and cute. Ang sarap sa pakiramdam na special ang trato niya sa akin. Saad ni Trina sa kamarahang pumikit. Lumipas naman ang mga araw, mas napalapit sila Trina at Zack sa isa't isa. Patuloy na maayos ang trato ng binata sa babae. Sir, ang daming bulaklak sa kwarto ko. Tinambakan niyo naman ako ng fussy wire flowers. Saad ng dalaga. Ang gaganda, bagay naman sa kwarto mo. Oo sir, ginawa niyo ang garden ng kwarto ko. Tapos may mga baliw na bubuyog din pilit napasok akala tunay na mga bulaklak. Pambihira. Reklamo ng babae kaya natawa si Zack doon. Napailing na lang si Trina. Sorry, papalabas ko na lang. Sige po, na-appreciate ko naman yung effort mo kaya lang kasi baka matusok naman ako. Ayoko magmukhang si Peppa Pig. Sira, payat ka naman. Hindi mapigilang matawa na lalaki sa pagiging pilya ng babae. Kahit na, yung pisngi ko naman lolobo na parang puffer fish. Ayoko nun. Napalakas ang tawa ni Zack na ma-imagine ang sinabi ng babae. Hindi na nga niya napigilang mautot sa kakatawa. Oo na, masisisi mo pa ako. Opo, talagang sisisihin kita, ayoko namang magparetoke no. Napailing na lang si Zack sa sinasabi ng dalaga. Pakilipat na lang ito sa garden lahat. Utos niya sa mga tauhan.
Thank you, sir. Masayang tugon ng babae. Naglahad naman ng kamay ang binata. Nangunot ang noo ni Trina doon. Kalaunan, kinuha ni Zack ang kanyang kamay saka siya hinila palabas ng kwarto. Let's eat. Po? Bakit kasama po ako? Kayo na lang, sir. Mamaya ma-issue ka pa dahil sa akin. And so, I am the owner of this house. Hindi na lamang nakakigbo pa si Trina. Makalipas naman ng ilang minuto, nakarating na sila sa kusina. Ipinaghila ng upuan ng binatang kasambahay, kaya manahihiya na upo doon ang babae. Nagtaka pa ang mga kasama niya doon. Sir? You may go, sir boss. Kasabay kong kumain simula ngayon si Trina. Anya, kaya wala ng tanong-tanong na sinunod siya ng iba pang kasambahay. Ilan sandali lang, inihain na nila mga ulam at kanin. Ipinagsandok naman ni Zack ang dalaga na mapansin na hindi ito kumikilos. Wala kang dapat ikahiya. Saad na lalaki, namula naman ang pisngi ni Trina sa sobrang kilig. Salamat, Sir Zack. Sabay silang kumain ng kanyang amo at unti-unti namang kinakalma ng babae ang kanyang sarili. Simula ngayon, sasabayan mo na akong kumain. Nakakaboring at nakakatamad kumain mag-isa, kaya gusto ko na makakasama. Ngayon na nandito ka na, hindi ko na kailangang magtiis mag-isa. Napatitig naman si Trina doon. Bahagya siya naawa sa amo. Pansin rin naman niya na wala talagang kasabay kumain ng binata at sa tuwing babanggitin ng mayordoma ang kanyang mga magulang, palaging sinasabi ni Zack na mas mahalaga ang negosyo sa mga ito kaysa sa kanya. Walang problema, sir. Isang tabi kong hiya ko, masamahan ka lang. Kumabog na malakas ang puso ni Zack na marinig ang sinabing iyon ni Trina. Sa unang pagkakataon, mayroon taong kusa at hindi niya kailangang pilitin na samahan siya. Talaga bang sasamahan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong na lalaki. Ngumiti naman na matamis si Trina kaya mas lalo lang nagwala ang puso ni Zack sa kilig. Oo sir, walang halong biro. Huwag ka mag-alala, hindi ako napipilitan. Sa sobrang tuwa nga ni Zack, kinuha niyang kamay ni Trina at hinawakan habang nakangiti. Napatitig naman doon ang babae. Labis ang kilig na nararamdaman ni Trina sa mga oras na yon. Thank you. Nagpatuloy sila sa pagkain at nagkuwentuhan. Nang matapos, nagpa siya na munang dalagang gawin ang kanyang trabaho. Inusisa naman siya ng mga kasamahan. Uy Trina, nakita naman yung kanina ha. Sobrang sweet ni sir sa'yo. Ano meron sa inyo ha? Sabay sundot ni Aika sa pisngi ni Trina. Nagsasampay na sila noon ng mga nilabhan ng asarin siya ng mga ito. Tigilan mo nga ako, issue ka. Wala meron sa amin. Sadyang mabait lang si sir at kailangan niya ng companionship. Talaga lang mukha kasing may something sa inyo. Yung kilig at tinginan nyo. Nanunod yung sabi ng kaibigan. Wala nga. Ayan si sir, bilis. Mabilis sa tinapos nila Aika, Marie at Luna ang sampayin kaya naiwan doon si Trina. Sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang kumabog na malakas ang dibdib niya sa sobrang kaba. Ayos ka lang ba? Bakit namumula mukha mo? Sobrang init dito sa pwesto nyo, baka ma-heat stroke ka. Anya, saka hinila si Trina sa kamay. Mabuti na lang at tatapos na rin ang dalaga magsampay. Wala na ito nagawa kundi sumama sa amo. Dinala siya ni Zack sa likod bahay kung saan naroon ang treehouse, malilom at mahangin. Nakaramdam ng kaunting kaginhawaan ng dalaga. Bahagya ring hinahangin ang kanyang mahaba at itim na buhok. Kaya nang lumingon si Zack, halos matulala siya sa ganda ng babae. May lahi ka bang banyaga, Trina? Meron sir, half Italian na mama ko. Napamahal kay Papa. Mahirap lang kami pero pinili ni Mama na makasamang Papa ko. Bakit niyo po natanong? Kasi kakaiba yung ganda mo. Iba talaga kapag may iba pang lahi sa dugo. Magandang combinations. Anya, kaya namula ang pisngi ni Trina sa kilig. Aminado rin siya na medyo berde ang kanyang mga mata na may lining ng black kaya kakaiba yun. Thank you sir. Nang makita ni Zack si Aika, inutusan niya itong ikuha ng merienda at pinadamihan. Aika, pakuha na merienda ko. Pakiramihan. Dali mo na lang dito sa treehouse. I want to relax. Sige sir. Ganyan po ba talaga mag-relax? Kailangan kasama si Trina? Nang aasar na sabi ng dalagang kasambahay. Oo naman, she's my therapy. Kinilig naman ang dalaga pati na rin si Trina sa narinig. Mukhang in love na kayo kay Trina sir ha? Ninang ako Biro pa nito. Doon na sumabat si Trina. Ay ka, umayos ka nga.
Namumula na parang kamatis ang buong mukha ni Trina doon. Natawa naman si Aika saka nagtatakbong umalis. Dumiretso naman sila Zack at Trina sa treehouse. Inalalayan ng binata ang dalaga paakyat. Napangiti naman ng palihim si Trina doon. Nang makarating sila agad, sinabi ng lalaki na maupo na siya kaya naupo sila pareho sa malambot na kama. Ang sosyal naman ng treehouse niyo, sir. Ang expensive na mga gamit. Masaya ako na gustuhan mo. Sana may ganito rin kami sa bahay. Magkakaroon ka rin yan kapag ako nakatuluyan mo. Seryosong sabi ni Zack. Namula naman ang pisngi ni Trina sa kilig. Saktong narinig yun ni Aika nang umakyat ito. Ay, Feb-ibig na nga talaga. Tapos ng Valentine's pero abot langit ang kilig natin. Tumitili na sabi ng babae. Nagkahiyaan naman ang dalawa lalo na si Trina na kinikilig. Hayan ka na naman Aika, huwag mo nga kami asarin. Namumula mukha na sabi ng dalaga. Oo na nga, ito na po sir ang pinapadala niyong merienda. Enjoy! Tila may laman na sabi ni Aika, kaya umamba si Trina na babatuhin ang kaibigan. Isa, umahis ka sabi eh. Reklamo ng dalaga. Napailing na lang si Aika at dali-daling ibinaba sa lamesita merienda, saka siya dali-daling umalis doon. Nang maiwan ang dalawa, lumapit si Zack at napaatras naman si Trina sa sobrang kaba. Why so cute, Trina? Sir, magmerienda ka na. Huwag mo na akong intindihin. Trina, may tatanong ako sa'yo. Kinabahan naman ang dalaga. Ano yon, sir? What do you think of me? Hindi ba ako kaakit-akit? I mean, attractive para sa'yo, para magustuhan mo? Napatitig si Trina sa mga mata ng guwapong amo. Kumabog na malakas ang kanyang dibdib sa sobrang kilig. Attractive? Hindi ba halata sa itsura mo, sir? Dapat alam mo nang gwapo ka. Halos mga mati sa mukha tainga ni Zack na marinig ang puri sa kanya ni Trina. Mas lalo naman siya lumapit dito kaya napahiga ang dalaga. Really? Oo nga, sir. Wait, napahiga na tuloy ako. Babangon na sana si Trina nang kusang lumapit at yumuko si Zack para sakupin ang kanyang labi. Halos magwalang kanilang mga puso doon sa sobrang kilig. Malalim at mapang-angkin ang klase ng halik na binibitiwan ng binata. Napapikit na lang si Trina habang dinadama ang init ng halik. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila at hinabol ang kanilang paghinga. Sir, hindi ka na naman lasing. Bakit mo ko hinalikan? Dahil gusto kita, Trina. I want to court you. Will you let me? Halos magwalang puso ng dalaga sa kilig nang marinig ang sinabi ng amo. Napaisip siya at na makonsender ang sitwasyon, marahan siyang tumango. Sige sir, payag ako. Namumulang pisngi na sagot ang kasambahay. Wala namang paglagyan ng saya sa puso ni Zack sa kanya narinig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang saya sa kanyang puso. Hindi pa man siya sinasagot dahil tinatanong niya pa lang naman ito, sobrang saya na niya. Sisimulan ko na ngayon. Masayang kumuha ng cookie si Zack at akmang susubuan si Trina nang kunin mismo ng kasambahay sa kamay nito ang cookies. Ako na muna sir, hindi pa ako sanay sa sweet gesture mo. Nahihiyang saad ng dalaga. Napangiti naman si Zack at tumango. Okay, hindi kita bibiglain. Sabay silang kumain at sa tuwing magkakatitigan silang dalawa, namumulang kanilang pisngi sa katainga. Hindi akalain ni Trina na magkakaroon ng chance na mauwi sa totohanan ang isang one-night stand. Imbes na umalis at paalisin siya, nanatili siya sa mansyon at namumuhay ng normal. Bonus na lang na nagustuhan siya ng kanyang amo. Pwede ba kitang yakapin? Hawakan ang kamay mo? Tanong ni Zack bilang respeto. Gusto niya kasi talaga sa Trina at ayaw niyang ma-turn off ito sa kanya kung basta na lang siyang mangyayakap. Sir, nahalikan mo na nga ako pero gusto mo pa ring maranasan ng nililigawan. Kaya gawin mo lahat para mas magustuhan kita. Ibig sabihin ba nun, gusto mo rin ako? Kunot noon na tanong ng binata. Mabilis naman tumango si Trina at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Oo, sino bang hindi? Kaya huwag kang mag-alala. Basta wala akong makitang red flag sa'yo, go! Nakangiting sagot ang dalaga. Wala naman talagang red flag sa akin. Sigurado akong mas lalo mo ako magugustuhan once na mas makilala mo ko ng lubusan. Talaga lang ah? Nakangiting tugon ni Trina. Kinabig naman siya ni Zack sa bewang. Oo, aking prinsesa.
Mas lalong kinilig ang babae sa kanya narinig. Hinalikan naman siya sa noo ng binata. Grabe, hindi ko akalain na may ganyan kang side. Siyempre, sa iyo ko lang ipapakita at ipaparamdam ang kalandian kong taglay. Sabay kindat na lalaki, kinikilig namang natawa ang babae doon. Sige, sabi mo eh. Sa pagkakataong yun, mas naging close sila. Nagstay naman sila sa treehouse at nagbonding. Nag-usap tungkol sa kanilang buhay at pamilya para mas makilala ang isa't isa, gaya ng mga teenager na nagliligawan. Hindi may kakailan ng dalawa na sa kanilang pag-uusap, mas nalalaman nila nakaraan, gusto at ayaw ng isa't isa. Isang umaga, magkasamang dalawa habang naglilinis si Trina at si Zach naman ay nag-exercise gamit ang dumbbell. Hindi tuloy mapigilang humanga ng babae sa mga naglalakihang muscles ito. Touch it, walang pipigil sa'yo. Tumigil ka nga, Zach. Simula nang maligaw sa kanya lalaki, hindi na ito napapayag ng sir pa rin ang tawag sa kanya. Bakit? Halos magtululaway ka na nga dyan. Tumigil ka nga. Wala man lang ba akong kiss? Busog na yung mga mata mo sa muscles ko eh. Ako naman sana yung busugin mo. May kalandian sabi ng lalaki kaya namulang pisngi sa katainga ni Trina sa sobrang hiya. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Naiiling na sagot ang dalaga matapos magwalis. Umalis siya doon nang habulin siya ni Zach at hatakin sa kamay. Hinalikan siya nito sa noo kaya napangiti na lang siya sa sobrang kilig. Nang sumunod na araw, nakatanggap naman ng kasambahay ng mga bulaklak na gawa sa satin. Sobrang ganda ng mga yon kaya naman labis ang saya na naramdaman ni Trina. Ganitong klaseng bulaklak ang gusto ko. Thank you so much. Masayang saad ng dalaga. Bagay na ikinataka naman ni Zach dahil nung una ay ayaw nito sa artificial flowers. Pero hindi na lang niya pinuna dahil baka ibalik na naman ito ang regalo niya. Masaya ako na gustuhan mo. Oo naman. Natutuwan tugon ng babae. Nagbonding lang sila sa umagang yon at nanood ng movie ng bandang tanghali. Kilig na kilig naman ang dalaga sa pinapanood at hindi mapigilang mapangiti ni Zach. Makalipas ang 1 linggo, naggrocery naman silang dalawa na magkasama. Tuwan-tuwa naman si Trina sa dami ng napamili nilang pagkain. Hilig mo talaga yan? Namamanghan sabi ng lalaki. Oo no, cupcake is life kaya ako, hindi pwedeng wala nito. Now I know ko anong bibili ko sa'yo. Mas gusto ko to kaysa sa mga cake. Laki ako sa hirap at masaya na ako sa cupcakes. Nakangiting sagot ang dalaga. Natuwa naman si Zach dahil napakasimple at walang arte na babae. Habang tumatagal, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Matapos nga nilang mamili, nagpasya na silang umuwi. Lumabas sila ng mall at sumakay ng kotse ni Zach sa parking lot. Nang magsiseatbelt na si Trina, nahirapan siya kumpara nung una dahil sa dami niyang kandong na pagkain. Kaya napansin niya ni Zach at dumukwang para i-seatbelt siya. Aksidenteng naglapat ang kanilang labi na mag-angat ang tingin si Trina. May I? Nang maramdaman nilang kanilang labi, kusang gumalaw ang labi ng binata para gawaran na mainit na halik ang babae. Nalaki ang mga mata ni Trina, pero kalaunan, tinugunan niya rin ang halik ng parehong intensidad. Sabik nilang hinalikan ang isa't isa. Kalaunan, tumigil sila para habulin ang paghinga. Can't help. Che, mag-drive ka na nga dyan. Tumango naman ang lalaki habang nakangiti. Nagmaneho naman noon si Zach pa uwi sa mansyon at makalipas lang ang ilang minuto, nakarating sila agad. Tinulungan sila ng mga tauhan ni Zach magbaba ng napamili. Napatitig naman si Trina na makita ang paghawak ng lalaki sa kanyang kamay at kinilig. Sabay silang nananghalian ng araw na yon at nagpahinga sa may treehouse. Inaantok ako, ikaw ba? Ako nga rin eh. Anya, kaya sabay silang natulog doon. Nang sumunod na linggo, isinama ni Zach ang kasambahay sa isang social gathering. Suot ni Trina napakagandang red na nightgown. Sobrang ganda ng ayos ito mula sa buhok hanggang sa mukha at disenyo ng gown. Hindi tuloy mapigilang humanga lalo na lalaki. Damn, you look so stunning. Bolero ka. Hindi huwag na kaya tayong tumuloy. Baka mamaya agawan pa nila ako sa'yo. Para kang timang, hindi yan. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay ng babae, saka sila nagpatid sa driver sa mismong venue. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nakarating sila doon at sinalubong ng nakakasilaw na liwanag mula sa decorations ng hotel. Sobrang daming nakapark na mamahaling kotse sa may parking lot. Inalalaya naman ng binatang babae
kaya napangiti roon si Trina. Huwag kang alis sa tabi ko Oo. Sabay naman silang pumasok sa loob at hindi mapigilang kumabog na malakas ang puso ng babae nang makita mga tao na halatang sikat na personalidad, negosyante at mga professionals. Grabe, biglang kumabog ang dibdib ko. Huwag kang kabahan, hawak kong kamay mo. Napatingin doon si Trina at kinilig. Maraming negosyante at tagapagmana ng mga sikat na business company ang nakapansin kay Zach. Ang famous mo pala, tapos puro mga babae pa. May itsura ko tsaka marami ako na-achieved. Pero huwag kang mag-alala kahit gaano pa karaming babae sa mundong magpapansin sa akin. Mananatili akong tapat sa'yo. Sabay kabig ni Zach sa bewang ni Trina. Namula naman ang mukha ng dalaga at labis sa kinilig. Sana totoong sinabi mo, ayokong umasa. Totoong sinabi ko, mananatiling sa'yo hanggang dulo. Patutunayan ko yun sa'yo. Handang umiwas sa babae, huwag ka lang mawala. Napangiti naman si Trina at sa sobrang tuwa niya, hinalikan niyang pisngi na lalaki. Napangiti naman doon si Zach at pareho silang kinilig. Maya-maya pa, niyakag siya nitong sumayaw at tinanggap naman ni Trina ang kamay ng manliligaw. Sa lahat ng babae sa party na ito, alam mo bang sa'yo lang tumitibok na malakas ang puso ko? Kanina ko pa nga napapansin, ako lang pinagtutuunan mo ng mga mata't oras. Thank you. Kinikilig na tugon ni Trina. Kahit pag hindi ka kasama, mananatiling sa'yo lang nakafocus ang atensyon ko. Trina, gustong gusto kita. Talaga? Oo, ngayon lang ako nag-effort para sa babae, sa'yo lang. Kinilig naman ang dalaga at yumakap sa binata. Napangiti naman doon si Zach. Nang mapagod ka sa sayaw, nagpa siya silang magpahinga at uminom ng wine. Napahinto naman si Trina nang sumakit ang dibdib sa katsan niya. Hindi ko na uubusin ang sakit ang dibdib ko sa katsan, kahit wine lang naman to. Baka bawal sa'yo, huwag ka nang uminom. Nag-aalalang tugon na lalaki. Tumango naman ang dalaga saka sila nagpa siyang umuwi. Sumakay sila sa kotse ni Zach at agad nag-drive ang driver na kasama nila. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nakauwi rin sila ulit sa mansyon. Kinarga ni Zach si Trina at hinatid ito sa kwarto ng dalaga. Nang maibaba niya sa kamang babae, hinatak siya dito at hinalikan sa labi. Thank you kasi binuhat mo ko. Halos mamulang pisngi ni Trina sa sobrang kilig. No worries, pero maniningil ako ng reward. Agad sinunggaban ni Zach ang labi ng babae at tinugunan naman yon ni Trina ng parehong intensidad. Hanggang sa pareho silang nadala ng init at tukso. Lumalim ang kanilang halikan at nauwi sa mainit at tagpo sa kama. I love you so much, Trina. Iingatan kita at hindi ako magsasawa sa'yo. Dapat lang. Nakangiting tugon ng kasambahay. Pinuno ni Zach ang kanyang loob ng puting likido. Ramdam nila pareho ang matinding pagod matapos ang ilang rounds. Kaya pareho sila nakatulog na may ngiti sa labi. Niyakap naman ni Zach ang babae. Kinabukasan ng umaga, nagising ang kasambahay na may nakahanda ng breakfast in bed sa kanyang harapan. Kaya bigla siyang kinilig sa effort ng amo. Good morning, love. Kain ka na. Good morning. Thank you. Sagot naman ng dalaga. Agad niyang itinapis ang kumot saka tumayo para maghilamos at mag-toothbrush. Nagsuot din siya ng panibagong damit bago nagsimulang kumain ng umagahan. Tahimik naman siyang pinapanood ng lalaki. Ikaw ba, kumain ka na? Tanong niya na mapansin na nanonood lang sa kanya ang lalaki. Oo, matagal ka magising kaya hindi na kita ginising. Nagutom ako kaya maaga akong bumangon. Ala, nakakahiya. Ano ka ba, ayos lang naman yun. Nakangiting sagot ng lalaki saka inabutan ng juice ang babae. Tinanggap naman yon ni Trina at ininom. Pagkatapos kumain, niyakag siya ni Zach maligo sa pool area. Panay ang kanilang harutan at habulan sa tubig. Paulit-ulit na tumitili si Trina sa tuwing maabutan ng lalaki. Sobrang saya nilang dalawa sa mga oras na yon. Ayoko na, wag mo akong kilitiin. Anya habang tumatawa. Tumigil naman ng lalaki. Niyak na lang siya ni Zach kaya lalong kinilig ang babae. Labis ang saya na nararamdaman ng lalaki sa mga oras na yon dahil may babae nang nagpapatibok sa puso niya. Patagal na panahon na rin siyang walang pag-ibig dahil abala sa negosyo. Akin ka lang, Trina. Oo naman, wala naman akong iba na gustuhan kundi ikaw. Ako rin, ikaw ang first love ko at gusto kong ikaw na rin ang last. Basta hindi mo ko lolokohin, walang problema. Nakangiting sagot ng babae.
Nagbonding lang sila doon sa buong maghapon. Nagpatuloy si Zack sa panliligaw at mas lalo siya nagugustuhan ng babae at naging sila hanggang sa magbagong hormones si Trina. Lumipas sa mga araw at buwan nang makaramdam si Trina ng kakaiba sa kanyang katawan. Panay siya suka sa umaga at madalas din siya nahilo sa mainis sa mukha ni Zack. Kahit wala naman itong ginagawa at pinasasalubungan lang siya ng pagkain galing sa mga sikat na restaurant sa cafe. Ano ba yung mga pinagbibili mo? Mga damo ba yan? Ayoko niyan. Sorry, hindi ko alam na ayaw mo sa ganito. Napapadalas ang ayaw mo sa binibili ko Baka mamaya ako naman talaga yung ayaw mo. Biglang na-guilty si Trina sa nagiging asal niya kaya siya biglang natahimik at hindi kumibo. Tumalikod siya kay Zack at mariing pumikit. Hindi niya namalaya na naluha na pala siya. Animoy bata na napagalitan dahil nakagawa ng pagkakamali. Hey, umiiyak ka ba? Tanong na lalaki saka iniharap sa kanya babae. Sorry, kung akala mo ayoko sa'yo, mukhang nagiging OA na ako ngayon. Baka ayawan mo na ako niyan. Nakayukon sagot ng dalaga. Hinawakan naman ni Zack ang magkabila niyang pisngi at inangat ang kanyang mukha. Look at me, Trina. Sa tingin mo ba ayawan kita dahil lang sa ganyan mong side? Nagkakamali ka, tanggap kita. Ang kinatatakot ko lang, baka ayaw mo na sa akin. Malabo kitang ayawan. Pasensya ka na kung sobrang moody ko. Niyakap naman ng binata ang dalaga kaya kinilig ito. Thank you, maganda na yung aware ako. Nakangiting tugon ng binata. Napangiti naman si Trina at kinilig dahil yakap siya nito. Umalis naman sila doon at nagpa siyang magbonding sa park. Sumakay sila sa kotse at nagtungo sa pinakamalapit na amusement park. Labis ng kilig na naramdaman ni Trina nang bumaba sila sa kotse at hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Alam mo ba, ngayon lang ako humawak ng kamay ng babae. Sobrang busy ko, palagi mga papeles ang hawak ko kahit nasa bahay na. Natatawang pagkukuwento ng lalaki. Napakaswerte ko naman pala kung ganun. Oo, masaswertehan ka pa kapag ikinsal tayo. Mas ipapakita ko pa sa'yo yung best ko para kabaliwan mo ko. Napailing naman si Trina. Grabe, gusto mo pa akong gawing baliw Natawa naman ang binata sa narinig. Oo, pero sa akin lang Maya-maya pa, nagpa siya silang sumakay sa mga rides. Aliw na aliw naman si Trina dahil iyon ang unang beses niya sumakay sa rides na pang-syudad. Pareho lang naman yon ang sa probinsya, kaya lang mas magandang sinasakyan nila ng mga oras na yon. Grabe, ang saya sumakay sa roller coaster. Nakakataba ng puso. Oo nga, lalo ka na. Daig pa nagro-roller coaster ng puso ko sa saya kapag kausap at kasama kita. Ay, masaya rin akong kasama ka. Tugon ni Trina. Tara, kumain na muna tayo. Halos masakayan natin lahat Pahinga muna, maaga pa Okay, tara na. Gusto ko na rin kumain. Parang marami ang nakakain ko ngayon. Sobra akong nagugutom Okay lang, afford ko namang gastusan ka para hindi ba na magalaw ang ipon mo. Tumango naman ang babae. Nagpa siya silang kumain sa pinakamalapit na restaurant. Umorder sila agad na makaupo at naghintay ng kalahating oras bago yon iserve. Thank you sa masarap na pagkain. Nakangiting sabi ni Trina, todo asikaso naman sa kanya si Zack. Kumain ka ng kumain, walang pipigil sa'yo, enjoy. Grabe mo akong i-spoiled Siyempre, handang gawin lahat mapasaya ka lang. Nakangiting tugon ng binata. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Trina sa sobrang kilig. Sabay silang kumain habang nagkukuwentuhan. Nang matapos halos masuka si Trina dahil may nakain siyang hindi niya nagustuhan. Ayos ka lang, dapat pala hindi kita hinayang masobrahan. Ayos lang ako, kasalanan ko to, katakawan ko na. Napailing na lang ang dalaga habang natatawa pero deep inside, natatakot siya na baka kung anong sakit na yon. Kaya nagpa siya si Zack na samahan siya sa ospital. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila doon at agad nagpa-check up saka nagpa-laboratory. Nang matapos lahat, lumapit ang doktor para ibigay ang result. Congrats, Ma'am and Sir. Your wife is pregnant. Saan ni Doktora Lee kay Zack. Natigilan na lalaki na mapagkamalan siyang asawa ng babae. Halos manlaki naman ang mga mata ni Trina nang malaman na buntis siya. Ako? Buntis? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Marahan tumangon doktor habang nakangiti. Hindi naman malaman ni Zack kung anong magiging reaksyon. Talaga, Dok? Doon lamang ito natauhan nang tumitig sa kanyang doktora na nag-check ng laboratory test ng babae.
Oo, Mr. Ford, napakaswerte nyo kung kaya't ingatan mong misis mo. Masela ng pagbubuntis at kailangan ng iba yung pag-iingat. Halika Trina, I will ask you some personal questions. Tumango naman si Trina at sumunod sa doktor. Mabilis sa tapos ang personal interview sa kanya tungkol sa huli niyang regla. Sa sunod na buwan, bumalik ka ulit dito. I-ultrasound na muna kita. Dinala ng doktor si Trina sa nag-ultrasound at tinignan nila ang kalagayan ng bata sa loob. Ang likot nila. Kambal ang anak natin. Sinabi naman ng nag-ultrasound na kambal na lalaki at babae ang kanilang magiging anak. Labis ang saya na nararamdaman nila Zack at Trina sa nalaman. Hinawakan na lalaki ang kamay ng babae. Thank you, binigyan mo ko ng pagkakataong magkaroon ng mga anak. Pangako, aalagaan ko kayo't mamahalin. Oo, ikaw nang bahala sa amin. Tumango naman si Zack at labis ang saya na nararamdaman. Palagi kang pupunta sa akin kapag may kakaiba kang nararamdaman sa katawan mo ha? Especially kapag dinugo ka. Iwasan mo sanang madulas o mapataman tiyan mo sa kung saan. Palagi ka rin iinom ng ferrous at vitamins. Pwede ka nang uminom ng malunggay capsule kung may bala kang mag-breastfeed. Kung hindi ikaw bahala. Pero recommended na breastfeed muna para healthy lalo si baby. Mahabang litanya ng doktor. Tumango naman si Trina. Noted, Doc. 3 months pregnant ka pa lang kaya mag-ingat at iwasan ng bawal saka magbiyahe para hindi ka matagtag. Kung maaari din, iwasan ng stress at umiyak dahil mag-iiyakan ng anak nyo. Dagdag pa ng doktor, pareho naman tumangon dalawa. Nagpaalam na sila sa doktor at umalis doon. Dumaan naman sila sa malaking simbahan para magpasalamat at magtirik ng kandila. Panginoon, maraming salamat po kasi binayaan nyo kami ni Zack ng anak. Promise po namin aalagaan namin sila. Lord, sa lahat ng blessings na natanggap ko, makilala si Trina at magkaroon ng anak sa kanya ang pinakamagandang blessings na natanggap ko sa buong buhay ko. Thank you so much po. Masayang sambit naman ni Zack. Hinawakan itong kamay ng babae at sabay silang lumabas ng simbahan para magtirik ng kandila. Kalaunan, umuwi na rin sila agad sa mansyon. Trina, tawag na lalaki na makapasok na sila sa mansyon. Bakit? Pwede bang sa kwarto na kita matulog? Nahihiyang tanong nito. Napaisip naman si Trina at namulang pisngi. Marahan siyang tumango. Sure ka bang doon mo na ako patutulugin? Oo, total, tayo na naman. Tumango naman si Trina bilang tugon. Kaya sa tuwa ng lalaki, kinarga siya nito at dinala sa kwarto ng lalaki. Maingat siyang ibinaba sa kama at tinabihan. Hindi ako makapaniwala na magkakaanak na tayo. Hindi na ako nagtaka kasi ilang beses ko rin talagang... Hindi na itinuloy na lalaking sasabihin nang pandilatan siya ng babae. Natawa na lang si Zack doon. Oo na, huwag mo na kang banggitin. Niyakap lalo ni Zack si Trina habang kinikilig ang babae. Simula noon, doon na natulog ang kasambahay. Hindi na siya pinagtatrabaho pa ni Zack dahil kabilin-bilinan yun ng doktor. Kaya naman halos maboring si Trina sa mansyon. Trina, swerte mo. Sana lahat kagaya mo. Hello ka. Hindi na maakalain na magkakaganon. Pero hindi ko akalain na hindi ako napalayas sa may mangyari sa amin. Sagot ni Trina. Nanonood lang siya sa mga kasamahan niya sa trabaho dahil hindi na siya pinapayagan pa ni Zack kumilos sa gawaing bahay. Basta mag-ingat ka lang lagi sa paglalakad at kilos mo. Mamaya maaksidente ka eh. Oo, salamat sa paalala. Nakangiting tugon ng babae. Umalis naman siya roon at nagpa siyang kumain na lang ng prutas sa may sala habang nanonood. Maya-maya pa dumating si Zack at agad humalik sa nobya. Napangiti naman si Trina na makitang binata. Ang aga mong umuwi wala ka bang gagawin sa kumpanya? Tinapos ko na lahat, miss na kita eh. Ano bang kinakain mo? Mag-ingat ka sa mga kinakain mo lagi At saka huwag ka masyado sa matatamis. Saad dito sa seryosong boses, saka tumabi kay Trina sa sofa at agad yumakap. Opo, pero kapag pinaglilihan ko, syempre, kailangang kainin. Oo, hayaan kita sa paglilihan mo. Basta, wag maasukal palagi. Baka magka-diabetes ka. Tumango naman si Trina bilang pagsang-ayon. Umakyat naman si Zack para magpalit ng damit at muling lumabas para samahan ang babae sa sala. Makalipas ang 1 oras sa panonood, nagpa siya si Trinang matulog sa kanyang kwarto. Inaantok na ako, ikaw ba? Tanong niya saka bumaling ng tingin kay Zack. Medyo, tara. Saka nito kinarga ang babae
Napatili naman sa gulat si Trina. Pambihira, namimigla ka naman eh. Sorry na, bawi ako mamaya. Umakyat sila sa hagdan at pinulupot ni Trina ang braso sa batok ni Zack. Nang makarating sila sa kwarto, marahan siyang ibinaba ng lalaki sa kama. Aayos sana siya ng higa nang hilahin siya nito. Bakit? I want a kiss. Malambing na sabi ni Zack. Namula naman ang pisngi ni Trina saka dumukuwang para abutin ang labi niya. Hinalikan siya nito sa labi at halos mamula mukha nila pareho sa sobrang kilig. Lumalim ang kanilang halikan hanggang sa si Trina na mismo ang nag-alis ang damit ni Zack. Epekto iyon ng hormones niya kaya sobrang ligalig niya na halos siya na nagsisimula. Niromansa ni Trina si Zack na nagustuhan naman ng lalaki. Hindi napigilan ni Zack mapaungol sa sarap at mas lalo namang ginanahan ng babae. Trina, you're making me crazy. Anya habang hawak ang buhok ng babae, abala si Trina sa pagitan ng kanyang hita. Kalaunan, nauwi sa mainit at tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Maingat namang gumalaw si Zack hanggang sa maabot nila ang rurok ng kaligayahan. Tutulog na ako, antok na talaga. Ikaw dapat kanina ka pantulog. Ewan ko ba, pakiramdam ko lagi ako nagiinit at saka nakakagigil ka kasi. Natawa naman si Zack at mas lalong niyakap ang nobya pero nananatili siya maingat para hindi maipit ang tiyan nito. Siya nga pala, may naisip ka na bang ipapangalan sa mga anak natin? Tanong ng lalaki habang hinahaplos ang buhok ni Trina, mas lalong inaantok ang dalaga doon. Gusto ko sanang Macy saka Helios. Masusunod, angel name at God yun . Tumango naman si Trina. Matagal na niya kasi talagang gusto mga pangalan na yon. Oo, para may meaning. Nakangiting tugon ni Trina. Maya-maya pa, hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya doon. Napailing na lang si Zack habang nakangiti saka natulog na lang din siya. Kinagabihan, sabay silang gumising para kumain ng hapunan. Magana namang kumain si Trina kahit na hindi ito tumataba. Nakakahiya, ang lakas kong kumain masyado. Ano naman, 3 na kaya kayo nakain, hindi lang ikaw. Kaya ayos lang yan. Bubusugin ko pa kayo lalo. Sabi mo lang kung anong mga gusto mong kainin na pagkain papaluto ko yan. Thank you, sobrang swerte naman namin sa'yo. Nakangiting tura ng dalaga. Paswerte ako dahil meron akong kayo. Mabubuo ang pamilya natin. Masaya namang umiti si Trina at kinilig. Masaya siya dahil tanggap siya ni Zack at pananagutan pang kanilang mga anak. Samantala, matapos silang mag-umagahan, nagpasya silang manood ng movie. Huwag na tayo manood ng horror, baka mapaglihan ko pa, ikaw din. Kung sa bagay, huwag na nga, ayoko naman maging kamukha ni Chaka yung mga anak natin. Alchemy of Souls na lang panoorin natin. Nanonood ka nun Oo. Tumango si Trina. Paboro yun sa kanya dahil K-drama fan siya. Kaya nanood lang sila ng Alchemy of Souls. Sobrang ganda talaga nito. Nakangiting sa adi Trina. Oo, maganda yung storyline sa twist . Kaya ako nawiwili panoorin. Maya-maya pa, yumakap si Trina kay Zack at nagsimulang kapain ang abs ng nobyo. Hinayaan naman siya na lalaki. Nang tumagal-tagal, hindi na ito nakatiis kaya agad niyang ipinin sa kama si Trina saka sinunggaban ng halik. Zack! Natatawang pigil ng babae. Ngayon pipigilan mo ko matapos mo akong gigilin. No way, panindigan mong kapilihan mo. Oo ba? Masayang tugon ni Trina, saka ito na sumunggab sa labi ng nobyo. Tinugunan naman ni Zack ng parehong init at intensidad ng halik. Mapaglaro nilang hinalikan ng isa't isa hanggang sa nauwi na naman sa mainit na kaganapan sa kama ang sumunod na pangyayari. Grabe ang wild mo na. Sorry, ayaw mo ba? Nakanguso naman tanong ng babae. Siyempre gusto ko. Sino bang ayaw kapag palay nang lumalapit sa manok Loko. Natatawan tugon ni Trina. Naulit pa yon sa banyo at tuluyan na nga nilang tinigilan ng panonood. Lumipas naman ang mga araw, mas lalo silang na-in-love at napalapit sa isa't isa. Madalas i-date ni Zack ang nobya na kinagigiliwan naman ni Trina. Isang gabi, dinala ni Zack si Trina sa may pool area. Halos manlaki naman ang mga mata nito nang makita napakagandang lights and decors na naroon. Bigla naman lumuhod ang binata kasabay ng tugtog na may Valentine's. Ew, gusto kong malaman mo na sobra kita mahal. Kayo na magiging anak natin. Pangako ko, alagaan ko kayo at mamahalin ng husto.
Hindi ko kayo iiwanan o pababayaan. Kahit anong mangyari, ako magiging sandalan at tagapagligtas niyo sa lahat ng oras. Trina, alam mo ba, simula na makilala kita, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang pakasalan ka. Kaya naman gusto kitang tanungin, will you marry me? Buong sinseridad na tanong ni Zack habang nakaluhod at hawak ang mamahaling singsing. Napaisip naman sandali si Trina at halos magwala ang puso niya sa sobrang kilig. Aminado siyang matagal at iyon ang hinihintay niya. Isang matamis ang ngiti ang una niyang ibinigay kay Zack. Oo, Zack. Gusto kong pati ako maging kaapelyido mo, hindi lang ang mga anak natin. Gusto kita makasama habang buhay. Bumuo ng pamilyang kompleto. Masaya at puno ng pagmamahalan. Masayang tugon ni Trina. Labis naman ang saya at kilig na naramdaman ni Zack. Kaya agad niyang sinuot ang singsing sa daliri ng fiancé at na makatayo. Walang sinayang na oras sa lalaki. Agad niya niyakap ang babae sa kamasuyong hinalikan sa labi. Buong pagmamahal nilang hinalikan ng isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, sumabog ang maraming fireworks sa kalangitan. Nagkalat naman ng 3,000 na drone sa taas matapos ang fireworks display at ang nabuo ay salitang congratulations. Thank you sa pag-oo mo. Para na akong atakihin sa puso, sobrang kaba. Akala ko hindi ka papayag. Hindi pumayag nga ako maging girlfriend mo. Fiancé pa kaya? Sobrang saya ko nga lalo. Nakangiting tugon ni Trina, yumakap naman lalo si Zack. I love you so much. I love you more, my dear future husband. Nakangiting tugon ng babae. Labis naman ang kilig na naramdaman ni Zack doon. Kaya pinupog niya na matamis na halik sa Trina. Maging ang dalagay kinilig na rin ng sobra sa pagiging sweet na lalaki. Sabay silang kumain doon at nagsayaw ng My Destiny. Pakiramdam ko tuloy, bumalik tayo sa teenage days na sobrang nakakakilig dahil sa kanta. May nakasayaw ka na ba doon bukod sa akin? Oo, yung kaibigan ng pinsan ko, si Lark. Fiesta sa amin noon nang ayain niya akong isayaw. Nakaramdam ng selos si Zack kaya sumimangot ito. Gwapo? Mas gwapo ba sa akin? Natawa naman si Trina bago sumagot. Gwapo, oo, pero mas gwapo ka. Naman, pero crush mo. Noon, tapos sinayaw pa ako, pero hindi niya alam. Di bali na nga, dati lang naman yun. Basta akin ka lang. Tumango naman ng babae at natawa ng palihim sa sinasabi ng fiancé. Kalaunan, umuwi rin sila sa mansyon at nagpalit lang ng damit bago natulog na magkayakap. Samantala, lumipas ang 3 buwan na preparasyon sa kasal. Ginanap ang kanilang wedding sa isang private resort at asyenda na pagmamayari ni Zack sa Cavite. Sobrang lawak at ganda roon, kaya naman umabot din ng 5 million ang nagastos sa venue pa lang. Grabe, ang ganda mo, Trina. Nagmukha ka maharlika sa suot mong wedding gown. Talagang ginastosan ni Sir Zack. Nakangiting bati ni Aika. Nakaramdam ng inggit ang babae. Hindi niya matanggap na nadaig siya ni Trina, kahit halos magkaedad lang sila at may itsura din siya. Si Trina pa rin ang nagustuhan ni Zack kahit ilang beses niya na itong inakit. Hindi siya pinagtutuunan ng pansin na lalaki. Kaya kunwari na lang ay supportive siya sa dalawa kahit may halo ng inggit ang nararamdaman niya. Salamat, Aika. Balang araw makakakilala ka rin ng lalaking katulad ni Zack. Nakangiting tugon ni Trina. Sana nga. Sa isip-isip ni Aika, mas nauna niya nakilala si Zack kaysa kay Trina. Nagsimula naman ang seremonyas ng kasal at parehong nanumpa sila Trina saka si Zack sa harap ng pari. Habang buhay kitang mamahalin, walang kasabay o karibal. Nangangako ko bilang si Zack Ford na hindi ko iiwanan, lulukohin at pababayaan si Trina pati ang aming magiging mga anak. Buong pagmamahal na sabi ng lalaki, kinilig naman ng babae sa kanagsalita. Sa hirap man o ginhawa, mananatili akong asawa mo at kaibigan. Hindi kita iiwanan. Lolokohin at hahayaang mag-isa. Mananatili akong tapat at kontento. Sabay tayong bubuo na masayang pamilya na magkasama. Habang buhay. Buong pagmamahal naman tugon ni Trina. Nagpatuloy ang kasal at nagpalitan sila ng singsing. Naging ganap naman silang mag-asawa. Masayang natapos ang kanilang kasal at nagsalo-salo. Mula noon, mas naging matatag at puno ng pagmamahala ng dalawa. Walang araw na hindi nila pinararamdam sa isa't isa ang walang hanggang pag-ibig. Pareho silang sweet at maasikaso. Habang tumatagal naman, lumalaki ang tiyan ni Trina, kaya sa Cavite na muna sila nagstay.
Uwi na muna ako sa Maynila para pirmahan ang mga paperworks ko. Okay, basta mag-iingat ka ha. Nang araw ng Lunes, umalis si Zack pabalik sa Maynila. Inasikaso nito mga papeles sa kumpanya. Makalipas ang 2 araw, umuwi siya sa mansyon niya sa Cavite at naabutan doon si Trina na abala sa pananahin na magiging damit ng kambal nilang mga anak kapag lumabas na mga yon. Anong ginagawa mo? Ang gaganda niya na. Kaya lang, baka manlabo mga mata mo sa karayom. Hindi yan, ngayon lang naman tsaka gusto ko talaga mag-effort para sa mga anak natin. Oo, basta wag ka magpapakapagod ng sobra. Tumango naman ang babae na may ngiti sa labi. Makalipas ang 9 na buwan na pagbubuntis si Trina, nanganak siya sa UMC. Labis naman ang kaba na nararamdaman ni Zack doon. Mabuti na lang at safe na nailabas ang kanilang mga anak. Pinangalanan nilang Macy at Helios ang dalawa. Kalaunan, nakalabas din si Trina sa ospital kasama ng mga bata. Thanks God, grabe ang hirap palang masesaryan. Sorry. Sabay yakap ng lalaki sa babae. Kinilig naman ito at kahit paano ay kumalma. Lumipas sa mga araw, todo alaga si Zack sa babae. Hanggang sa isang umaga, napansin ni Trina si Aika na panay ang lapit kay Zack. Sinama nilang babaeng kasambahay sa Cavite para makatulong ni Trina sa pag-aalaga ng mga anak. Kaya lang hindi niya lubos sa kalain na may sahigad ito. Anong ginagawa mo? Malamig ang boses na tanong ni Trina. Agad namang umatras si Aika at nagsinungaling. Na-curious lang ako, ang ganda kasi ng abs ni sir, ang dami. Hindi naman kumibo si Trina kaya umalis sa roon si Aika. Kaya lang, isang gabi, pinainom nito ng pampainit si Zack kaya balak sana itong gapangin ni Aika. Nang makita ito ni Trina sa may sala, wala pa namang ibang tao doon kundi sila at ang mga bata. Sinasabi ko na nga ba malandi ka? Agad sinabunutan ni Trina si Aika at tinulak ito sa kama. Trina, i-share mo naman sa akin si Zack. Ako naman ang nauna sa kanya. Dalawa na lang tayo. Sagot ni Aika. Sinampal naman siya na malakas si Trina. Tampalasan! May mga anak na kami, sana nag-isip ka. Saka hindi ko para i-share ang asawa ko. Akin ang asawa ko! Nag-away silang dalawa doon at nagsabunutan. Mabuti na lang at nagising si Zack at inayos ang sarili. Enough! You, pinagkatiwalaan ka namin mag-asawa tapos ganitong gagawin mo. Mabulo ka sa kulungan. Sir, wag. Gusto lang kita. Sorry po. Halos magmakaawa si Aika kay Zack pero umiling lang ang lalaki. Agad tinawag ni Zack ang tungkol sa nangyari sa pulisya. Dumating naman ang mga yon para damputin si Aika. You will rot in jail. Ang sama mo. Gigil na pahabol pa ni Trina. Nang araw na yun din, nakulong agad si Aika at hindi ito hinayaan ni Zack na makalabas pa. Munti ka na yun. Thank you for saving and trusting me. Siyempre, asawa mo ko. Kasiraan mo, kasiraan ko. Niyakap ni Zack sa Trina at hinalikan sa noo saka sa labi. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, kaya hindi ko hayaang mabiktima ako ulit. I love you. I love you too. Nagali ka naman sila at nang mapagod, nagpahinga muna. Kumuha sila ng ibabang yaya na matino at iyon ang nag-alaga ng kanilang mga anak. Sa pagkakataong yon, mas naging maingat na sila at naging alerto. Masaya at busog sa pagmamahal naman nilang pinalaki ang kanilang mga anak. Huwag maging inggitera kagaya ni Aika na sa ganun, hindi magresulta sa pagkakakulong. Panindigan sana tayo ng mga lalaki na pinili nating mahalin. Sana po marami kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Ako po si Hershey, ang inyong writer. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!